Magandang araw po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ngayong araw pong ito ay maswerte tayo dahil binisita tayo ng Afternoons with Johnny A ng Z Radio. Nandito po sila ngayon sa The Breaking Point. We have with us here Mix Velarde and Mr. Roderick Osis. Welcome. Okay. Una-una, magandang gabi po sa ating mga televiewers at siyempre sa iyo, Malen. Thank you for inviting us and sa susunod siguro ikaw naman i-invite namin sa program. Napaka-formal naman. Hindi-nervous ako sa gagawin. Mr. Velarde. Hindi. Bakit? Hi, and good evening po. Magandang gabi. Yan, magandang gabi sa lahat ng mga nakaantabay sa Breaking Point dito po sa Fridge TV at syempre sa North Luzon Monitor. Naka-live po tayo sa Fridge TV at sa North Luzon Monitor. At kung hindi po nyo nalalaman, itong si Mix Velarde ang nakaisip ng pangalan ng The Breaking Point dahil nung inaayos pa lang po ang format at ang title ng programang ito, si Mix na po ang nagbansag ng The Breaking Point dahil ang naiisip ko lang noon ay puro nababasag, mga babasagin lang. So si Mix ang isa sa mga nagsuggest. Hindi naman. Actually, kikwentuhan lang kami ni Miss Malen, no? Tatanong ka kung ano yung pwedeng maging title. So, thank you, no? Kung sinasabi mo nga ako nga yung gumawa nitong program title mo. So, kung akong gawa, Konti na lang po ay sisingilin na po tayo nito dahil in-acknowledge na niya na siya ang nakaisip dahil nung araw na yun, nung nagkukwentuhan tayo, nag-live na kami nung mga 2 hours after. So talagang desperado na po kami nung araw na yun dahil wala pa kaming title, may guest na kami. Yun. But anyway, ganun talaga tayo no? Sabi nga nila, ang tawag ni Frank doon sa table na yun? Power table. Ayun yung ang power table siguro ng local media sa Luisas. Doon po Kaya, kami nag-usap. Kaya kung ako po yung gumawa ng titulo, ako rin po magsasara itong programa to. Naku, delikado po yan. Marami pong ikikwento ang North Luzon Monitor at ang Fridge TV kapag pwede na naming ikwento ang nangyari sa aming mga social media pages after and during the elections. Pero sa ibang pagkakataon na, pati si Migs po siguro ay merong ikikwento tungkol dito. So at the right time, we're going to disclose everything and tell you about the journey that our pages went through recently. Pero ngayon ang pag-uusapan natin, unang-una, ang inyong organisasyon, itong MSD, the Media for Sports Development. So ano ba to? Anong ginawa niyong kulto? I think the brainchild of the MSD, I think, it is P. John. But right now, of course, nandyan si Roderick. So I suggest Roderick. Ano ba ang nangyari kay Mr. Lubien? Siya ba ay nasa mabuting kalagayan? Nasa mabuting kalagayan na actually. Well, I think the Media for Sports and Media for Sports Development was formed during the pandemic, partner Migs, during I think 2021 or 20. Pandemic baby din itong organization kasi na to. Ang concept during that time was kailangan ng isang grupo para mag-carry out ng activity ng city environment, which is the Saling Festival. Kasama kasi yung sa Saling Festival nag-umpisa ito. Yeah. One of the activity ng Saling Festival is a fun run. And if I'm not mistaken, parang ano rin to parang pinag-usapan lang na buo kayo ng grupo para patakbuhin nyo yung Saling Festival, which is during that time ang activity aside from doon sa fun run is yung fishing. First fishing activity dyan sa may Burnham. Doon nag-umpisa yung I think, and then from then on ang dami ng mga sumunod na events na hinawakan ng Media for Sports Development. If I remember right, itong fishing activity na to ay spearheaded by one of our COVID survivors, correct? Yeah. Yes. Ano ba pangalan niya? Mr. Serrano, I think. Mr. Serrano. Na-infect at nag-survive sa COVID. I think he's one of the longest na na-confine. Na-confine. More than 1 month ata siyang
na Yes, I confine. think so. Ito yung tinutukan talaga ni Butihing Mayor Benji Magalong dahil ito yung pasyenteng tinatawagan niya araw-araw to check on him. Yeah. Yeah. So it is where no kaya ito yung mga naging introductory introduction activities namin. But beside of course doon sa MSD, una lang no gusto ko lang na parang we parang nagawa yung MSD. It was created not just dahil gusto namin ng sports. So masyadong we really wanted to promote sports, not just yung physical nito, but we wanted to have yung training, especially we wanted to cater yung mga students. So ito ay geared towards development ng ating students in sports as well as the promotion. Not just the students who wish to yung mga behind the scene, but what we wanted is alam mo yung buong buo na gusto nilang matutunan about sports, gusto nilang maging anchor, gusto nilang maging writer. So lahat lahat yun yung that embodies yung MSD. Napakaseryoso naman. Talaga bang nagagawa niyo ba talaga ito? Alam mo, pag binibitawan namin, talagang kaya naman namin gawin. Hindi, kailangan panindigan kasi ang hirap na ang hirap bumitaw ng salita na kailangan mag-training tayo ng ganito kasi sino ang susunod? Yun ang Pero ilan tanong. ba kayo sa MS? 5. We started as 5. Started as 5. Yes, and then eventually 4 na lang. Oo. Because yun nga when we shifted doon na sa mas malaking program which is yung ating Congressman Eric Goyap Congressional Cup. We are the organizers of the I think ito This na is yata. a Benguet White Yeah. Basketball League. That's a big league. Pag-usapan natin Yeah. mamaya yan. So 5, naging 4. Tapos ngayon you're running how many years as MSD? Since the pandemic? 2021 2021 kami nag-start sa nabanggit nga yung composition ng but mind you this is not just parang producing yung sports, but yung member kasi nito hindi lang kami nagko-cover, but alam mo yung passion Tama. ng each individual dun sa sports. Kaya ang kagandahan nito lahat kami in the same wavelength. Parang isa lang kasi alam ko naman si Rod, si Jordan, si Pigeon, they like sports pero mas mahigit pa pala doon sa kasi may passion. Sa sports. Oo, sa sports. Natutuwa talaga. Hindi ko alam, ating mga kaibigan, hindi ko alam kung natutuwa ako o natatawa ako dahil mga kaibigan ko nga itong mga guest natin ngayong gabi. So, ang passion nyo ay sa sports. Mahirap ba natutukan ang sports in Baguio City and in the Cordillera as a whole? Do we really have sports programs here that you could monitor and promote? So English yan. So I will let Roderick answer. No? Hindi, ganito. Pag sinasabi kasi nating sports program, LGU based, I don't think there is an LGU sa Cordillera or siguro sabihin natin Baguio Benguet wise, I don't think they don't have an LGU based na comprehensive sports program. Mukhang matatamaan na sila dyan. Kasi Hindi, tama ka. honestly speaking, Tama ka. wala tayong nakikitang parang when we talk about sports program kasi dapat encompassing in all ages yan from the grassroots up to the professional level dapat may kaakibat na suporta from the local government. Like for example, Baguio City for the past 4 years except itong 2025 we are champions sa Batang Pinoy, and for this year tinalo tayo ng Pasig by 6 or 5 gold medals. Ang tagal trinabaho ng Pasig yan every now and then lagi silang runner up sa Baguio when it comes to Batang Pinoy. Bakit tayo nangunguna? Kasi madaming, for one, we are school-based lahat ng sports program natin Based doon sa observation natin. For yung mga atleta nandyan na. Ang nagtitrain dyan is mga teacher coaches. So from elementary hanggang sa high school nila,
ang talagang tumututok dyan is the Department of Education. Ano ang tinutulong ng city? For ang isa sa mga nakita natin, syempre, is yung pagbibigay ng insentibo. Pero sa bandang huli na to, kapag Oo, nanalo kapag na. nanalo na. Pero wala tayong nakikita na every summer dapat magkaroon tayo ng sports clinics geared toward like for example, football. May mga sports clinic na nangyayari. Pero these are not city-led. These are private and DepEd led. Hindi siya yung parang Baguio City led na tayo ang mag-i-implement ng sports clinic na ito. Pero napakarami nating mga sinasalihan. Meron tayong Karaa, ito nga Batang Pinoy, meron tayong Bibial, Which meron are tayong Prisaa, Palarong Pambansa. Pero ang LGU ay walang sports program. Ito ba ang hindi parang parang LGU really is parang lang siya, no? Parang palamuti kung titignan talaga. ang sakit Kasi naman? yung mga nabanggit Ang mo, sakit naman nun. Isa Yeah, silang true, malaking true. palamuti. totoo naman kasi halos lahat ng minention mo kasi is being run by Department of Education, no? Hanggang doon sa secondary level. Like for example, School-based lahat yan. school-based lahat eh. So wala kang makikita talagang grassroots development which is being initiated by the city or the LGU, no? Yung local government unit. Sabi mo pa, ang daming mga sports activity, no? Pero ano ba talaga ang objective nito? Batang Pinoy. The objective of Batang Pinoy is to encourage out of school youth, no? Out of school youth. Dapat sila yung tinitignan natin. I asked one of the city sports official. Sabi ko, parang namamali ata yung focus natin dito. What we are looking is, ang objective ng Batang Pinoy is tumingin tayo ng mga atleta na wala sa eskwelahan. And tama. maybe pwede nating I-train. i-train. Pero ang nangyayari paulit-ulit, these are students pa rin nagcha-champion but they're in the school. Wala doon So sa yung general objective, medyo nalimutan. medyo nalilihi. Tama, medyo tama. nalilimutan. So yun ang and then you have of course Karaa Of or course. the regional meet, no? Ito yung So mga pare-parehas. inaabangan. So hindi ko alam kung ano na talaga ang ang focus ng sports natin dito sa siguro nga sa kabuuan, no? Nationwide. So, Katatapos pare-parehas, ng ating eleksyon. At meron ba kayong nakita sa mga tumakbo, sa mga nanalo o sa mga natalo na included ang isang sports agenda sa kanilang plataforma? Unfortunately, wala. Parang Not even one councilor na dating, like for example, galing sa SK. Ang dami nila eh. Former SK President Orcales. Ang kanyang platform is puro grassroots eh. But wala tayong nakita doon sa kanyang grassroots program na to help yung sa barangay level na sports. There are a few, like for example, itong si Eric Kelly. Ay, si You know, Eric Kelly. Eric Kelly, Shout one out of po the kay Eric Kelly. ito, yung kanyang Pero hindi ganyan ang pagka-pronounce dapat na apelido. Kilay. Eric Kilay dapat. Dahil siya ay tubong Abra. Yan. Shout out kay Sir Eric. Kamusta po kayo? At siya po ay may isang comprehensive sports program dapat. Yun ang kanyang advocacy at platform. Dahil siya nga ay isang athlete. Mike Humiding Mike Humidi. is also running or banking on the sports community kasi he was once a national player. That's right. Aha. A coach. Even kami Eric and Mike Comeding represented our country not just in the national they represented International. our country in the international meet. Sila yung mga talagang nakikitaan naman natin na sana, no? But, Pero nga hindi pinala. unfortunately, hindi umabot. hindi Konting-konti na lang sana. So, paano ang ating sports agenda kapag ganyan? And that's the reason why we're coming up, no? Hindi naman nag-aano ang MSD, but marami pong mga sports program, not necessarily na naman na kailangan nasa position ka para gawin. Maraming mga organisasyon na gustong tumulong, no, para mas ma-improve
mas ma-promote pa natin ang sports, lalong-lalo na sa grassroots. Mhm. I think it's about time din na itong mga SK ay hindi lang mag-step up sa kanilang sports program pagdating ng piyesta, Mm. 'di ba? Yun, sana. Kasi most of the time nakikita natin sa lahat ng mga SK ang kanilang programa pagdating ng piyesta may pa-tournament, may paliga, 'di ba? Sana hindi lang doon sa pagdating ng piyesta kundi tignan nila na dapat may karampatang pondo yung kanilang sports program. Totoo. Di ba? Hindi natatawa kasi ako, no? Natatawa na si Hindi, Mr. tama yung sinasabi ni Rod, no? By the way, doon po sa mga nanonood ngayon, no? Gusto po namin i-break po yung record ng programa ni Malen nung naging guest po niya si Congressman. Dahil Oo. napakalaki po ng viewers. Oo. Susubukan po namin By one. i-break po yan, ano? Kahit man lang 10% po, makuha namin yung viewership. Naku, hinahamon din po ng dalawang ito yung views natin dun sa mga videos ni Mayor Benji Magalong. So, Ayun. hihigitan daw po Grabe, itong mga 3M, 4M views ng isa. So, ito po ay aabangan natin ngayon. Susubukan po namin. But anyway, going back, tama yung sinabi ni Rod na pagka-fiesta lang. In fact, hindi nga lang yung sa sports. Ang sinasalihan lang daw is yung mga yung mga Mr. and Me. Yeah. Ayun, ganun, doon nakafocus Mga ang beauty pageant. beauty Mga pageant, pageant. doon nakafocus ang ating mga SK. I don't know if it has something to do with yung official. Alam naman natin na minsan yung mga punong barangays kasi natin, medyo Nagdedepende rin dyan. Oo. Paminsan-minsan Pag- ang direksyon ng ating SK. Oo, dinidiktahan actually, Dahil no? nga ang pondo, Oo. Galing pa rin sa barangay. Tama. But kasi pag wino-workout naman yung budget, every year yan eh. Imposibleng hindi makita ng SK na, bakit 15,000 lang ang budget ng SK? Mhm. Bakit 25,000 lang? Saan napupunta yung 25,000? Bibili ng basketball net, bibili ng 2 bola, bibili ng volleyball net, Oo. bibili ng 2 bola. After a year, ganun pa rin. Yung parang yung cycle ng sports program sa barangay, hanggang dun lang. mhm, Hindi ba nila pwedeng or kayang ipaglaban na dagdagan nyo naman yung 25,000 kasi gusto natin na bago ang piyesta, bago yung paliga natin, pwede tayong magpa-basketball clinic para sa mga elementary. Pwede tayong magpa-volleyball clinic para sa mga elementary. O, meron tayong mga kabarangay na sasali sa mga ganitong competition, Tama. di ba? Yung sa grassroots, nakikita natin yung mga elementary student, makikitaan mo na may potential. as early as Oo, elementary. Yes, of makikita mo na yung mga batang ganyan, and all you have to do is just to guide them, no, maging regular yung pagtulong mo, no. Talaga yung i-guide mo siya. Doon mo talaga makikita kung may potential o wala. Or kung may interest yung bata. o may interest yung bata, kasi at a very young age makikita mo na eh. 'Di ba? Kung Kung talagang he's into interesado. sports. At nakasalalay ito sa ating mga guro, sa mga teacher coaches natin. Mhm. Dahil nga school-based halos lahat ng competitions. Pero itong sports agenda, lalong-lalo na sa SK, baka pwede nating isulong ito dahil sigurado na po na magkakaroon tayo ng ating barangay at SK elections ngayong Disyembre. Mhm. So ito po sinisigurado ng COMELEC. As of now, tuloy na tuloy ang eleksyon at a sports development program would be a good way to start the platform of SK chairmans who are planning to run in Baguio and Benguet dahil mababalasa ulit ang That's ating right. mga opisyales sa barangay. And we hope that this time, itong ating mga barangay officials, kasama dyan yung SK, maging sana, no? Tawag dito, mag-iba yung nila sa pagdating sa sports, no? Sana hindi yan gawin parang lang, but it could be, a major step sana for our towards the sports of the barangay, the grassroots, di ba? Especially sa itong darating na election. Kasi minsan gasgas na rin yung I am for sports. Hindi eh. We want to elevate yung sports something ng ganitong barangay. Parang na siya eh, parang nagiging gasgas na campaign platform. Sports, no? But how? No? Paano? Nagagamit nga ang Oo, nagagamit plataforma talaga. ito. Oo. Alam naman natin kung anong nagiging trabaho ng sports, di ba? Alam natin anong idinudulot nito. Mhm. In fact, ito yung ito ang nagiging ambassador. Kahit saan tayo pumunta, when you're into sports talagang,
alam naman, World Cup nga lang, di ba? Tumitigil naman. Ang dami yung binibigay. epekto yung ano. Unifying Yes. factor Yeah, ng sports totoo. sa kahit It's a anong unifying komunidad. factor. True. At ang inaalala ng ating COMELEC actually is that baka hindi mapuno ang slots ng SK, lalong-lalo na sa Benguet. Tama. Kasi hindi, merong mga lugar na hindi nakabuo ng SK. Meron. At Meron. dahil dito, hindi nakukuha ang pondo. So nasasayang dahil bumabalik sa general fund. So I think ang programa natin sa Breaking Point, pati ang Afternoons with Johnny A, pwede nating tulungan ng COMELEC na pag-itingin ang interes ng ating mga kabataan, lalong-lalo na sa mga probinsya, sa Benguet. Dahil ito yung crucial ito eh. Pag hindi nabuo yung municipalities, pag wala ni isang SK, yung buong pondo nagdidiskaril. Inamin yan. Totoo yan, no? Totoo. Malen, inamin yan ni Attorney JP na talagang pinakamahirap na isa is i-encourage yung ating mga kabataan to participate. Alam mo, ang nangyari lang kasi dito, medyo sumobra lang kami ng edad ni Rod. Dahil gusto niyong pasukin itong gusto SK. na namin pasukin yung SK. Oo naman. Isang taon si Rod siguro buwan lang eh. Sayang lang dahil nagkaroon tayo ng no elections kasi sa SK. Oo, tsaka mga ilang sa- taon din yan eh. Oo, kaya nalipasan kumbaga Tama. kayo ng oportunidad. Sana Pero kung hindi sana, nga kung hindi lang napospone yung election, malamang humabol tayo sa cut-off. Kaya nga dali nga tumatawag si Senator Amy Marcos. oo, Sabi niya, nandyan na ba? Mix, hindi. KB ka. Kabataang barangay ka. Hindi SK. Hindi ka SK, hindi mo naabutan. Kabatch mo ata si Madam Gladys. Shout out po kay Ma'am Gladys Kay Ma'am Vergara. Gladys, Ito ba ay kasama niyo sa KB? Kasama niyo ni si PTB4. Si Manong Richard. Oh, SK Richard nga Valdez. pala yung pinag-uusapan. Kala ko kabataang barangay. Baka magalit si Manang Amy sa'yo niya. Ayan. Madam Well, Amy. anyway. Ikwento natin yung katatapos nyo ng na liga. Itong napaka-popular nga at napaka-successful na Congressman Eric Goyap Congressional Cup, basketball at volleyball ito, di ba? Ikwento nyo ang nangyari. Well, siguro bago yan ni Commissioner, no? Kasi si Commissioner. It's a bittersweet, no? Kasi kakaano lang natin, nalaman natin that our official Facebook page was hacked. Yeah. Mhm. Oh. So we have 30,000 followers. Sa isang iglap lang nawala, no? So, isa yan sa mga concerns natin. So, pinapaabot natin, ulitin natin, baka meron pang, syempre, ang daming following nitong page na ito. Yes, of course. You're talking about 30,000 organic followers kasi not even once na we tried to boost the page. We just relied on the brand Congressman Eric Goyap Congressional Cup, and mind you, in 2 years 30,000 ang kanyang naging following. Ang bilis. So ang bilis. Actually doon sa yung first 3 months niya when the Congressional Cup was on its parang initial stage of planning, yung kanyang first season, parang nasa 300 pa lang siya for 3 months na yun Pero once when we officially started the Congressman Eric Goyap Congressional Cup, yung first season ng kanyang Benguet Basketball League, pumalo kaagad siya ng nasa 10,000. And then after ng first season, natapos yan, nasa may 15,000 na siya. Naka-live kasi ang games ninyo. Yeah. So, inaabangan talaga ito. Yes, It is being aired live, and there are a lot of na in-infuse namin or ginawa natin para mas mapa-improve pa yung liga. By the way, bago kami good evening nga pala kay Sir Chief kay Sir Kevin, isa yan sa utak kung bakit very successful po ang Congressional Cup. And siyempre salamat din ako dito nakikipagsabay po sa amin. Ito pong isa pong audience namin, si Au Au. Sige po ang ating audience sa labas at rinig na rinig
dito. Nalaman kasi nila na tungkol sa basketball tsaka volleyball ng Benguet ang pag-uusapan. Pero pinapaalalahanan natin ang ating mga tagapanood na ang Congressional Cup page. Ano bang pangalan ng page na to? Congressman Eric Goyap, Congressional Cup. ay nahack. Yes. So as of now po, under appeal pa ba ito? Meron ba tayong efforts to recover? Hopefully we can recover the page, but may mga ang tawag dito, may mga pages din kasi na minsan hindi na nare-recover eh. So- But we are still optimistic na So umaasa tayo, Yes. pero pasantabi po sa ating mga sumusubaybay sa page na ito. Ang page pong ito ay hacked. So kapag nakakita kayo ng message or mga posts na hindi na related sa basketball, mag-ingat na lang po dahil hindi na hawak ng mga admin ang pahina ng Congressman Eric Goyap Congressional Cup. Tama. that's true. At hindi rin makapost ng advisory na Yes. hindi na kayo ang may hawak. So mag-ingat po ang followers ng page na to, the 30,000 strong followers. That's true. Kaya kung bibisitahin niyo po yung page, chapsuy na, no? Kung Oo. ano-ano na po Tama, yung kung ano na lang. kung ano-ano na po yung mga videos doon na makikita po ninyo. Meron pang nag-offer ng breakfast. Aha. Kung ano-ano na eh. Na-take over na yata ng Oo. I think foreigners. ito- Yes. So we're thinking of the worst but hoping for the best. Yes, that's Ika nga. And we hope sana ma-recover pa natin at maibalik sa atin yung page dahil ang buong Benguet doon lang nakaantabay kung may mga gusto po silang malaman, no? At ito na ang ginamit ng mga kabataan na plataforma para Tama. makita yung Oo. kanilang mga kapwa-kabataan, yung Totoo, mga liga totoo. sa iba't ibang munisipalidad. Tama. Mm. Kasi yung ating Congressional Cup naman is made for Benguet, for the people of Benguet. All of the players, we can assure you that they are residents of Benguet. Kasi nga, ang unang qualification dyan, pagka hindi ka pubutante doon sa munisipyong nire-represent mo, automatic hindi ka pwedeng maglaro. Ay, babay. Yes, Oo. of course. Syempre, yun yung kasi yun yung pinaka mabisang proof of residency na pwede mong ipakita. Mhm. Kasi pwede kang mag-apply ng government issued ID na gamit ang residency mo sa Benguet, but yung proof na ikaw ay residente is you are a voter. So that's an assurance that all players in the basketball and volleyball games are from Benguet. Organic talaga yan. So despite the obstacles that the page is experiencing, sino ba ang nanalo? Dahil for the second year of this league, meron tayong volleyball this year. Yeah, Yes. which is Tama. the So, let's talk about the winners. the inaugural season of the volleyball. Siyempre, sa season 1, nung inopen natin yung liga, it was basketball men. And it was the municipality of La La Trinidad Trinidad. won the inaugural league sa basketball. And then in the second season, sila pa rin ang Defending nagka-champion, defending champion. So And Grand then, Slam ba ito? Dun na pumasok yung Women's volleyball. women's Okay. volleyball. So, in our inaugural champion was the municipality of Sablan. Pakalakas nitong team na to. Tama. And we know for the fact that Sablan is a powerhouse when it comes to volleyball, especially women. Ang Actually, lakas po yan, nila, partner? no? Yan ang, kumbaga sa Pilipinas, Oo. kung ang Pilipinas, ang national pastime natin is basketball, sa Sablan, partner, Totoo. mind you, every time we Volleyball yan. host, Yes. they host a game, matutuwa ka, may mga bata may hawak na, hindi basketball lang hawak, Volleyball. volleyball Volleyball. lang hawak. Tapos nagdidig sila, they spike, Ganyan. at as early as 7 years old, may nakikita kaming nanonood ng actually mas maraming nanonood ng volleyball sa Sablan kaysa basketball. Kamusta naman ang inaugural offering natin for volleyball? Yung reception for all municipalities. At it's actually there was kung reception lang pag-uusapan, I think kasi may mga may mga volleyball league women before yung Congressional Cup, meron naman na. Pero eto ang reception mas sabi nga nila mas tawag dito how would I Roderick, no? I think mas naging Competitive. yeah, Yung tama, that's the stage, word. it became more
competitive siya kasi sabi ko nga may mga liga na volleyball pero itong ano talaga was very competitive. So we congratulate Sablan, the women's volleyball team, as well as the La Trinidad men's volleyball team for defending basketball team for defending their title. Ano ba ang in store sa ating third? Well, gathering? hindi ko na ano yan, but of course we have the commissioner here. Sabi mo Ang daming nag-aabang. every pasok po ng every new season na darating, May bago. there's always There's something may new. new commissioner. Well, right now, in hanging pa rin yung ating third season. We Dahil cannot, sa nangyayari nga politika nga oo. sa ating pinakamamahal na probinsya ng Benguet na ina-upstage ang Baguio sa politika ngayon. we know for a fact na ongoing yung mga cases with So it's a Congressman. wait and see Yes, game dahil Congressman Eric nakasalalay Goyap. sa proklamasyon ng ating Congressman Eric Goyap of course ang liga. Yes, of course. Kasi yung the league is bankrolled basically by Congressman Eric Goyap, the brainchild of the intermunicipality. Mhm. Kasi dati nga merong intermunicipality pero ano yan employees ang naglalaro. Mhm. So parang nakita ni Congressman Eric na teka, bakit naka-highlight na naman sa empleyado yung mga tournament kasi going into leading to Adiba yung mga tournament na yan eh. Kaya nung nakita ni Congressman Eric Goyap, sabi niya bakit hindi natin bigyan ng pagkakataon itong mga atleta, yung mga talagang naglalaro na mabigyan ng pagkakataon na ipakita yung kanilang talento during the games Mhm. or during, sabihin natin na let's highlight itong mga athletes natin na talagang yan ang laro nila para ma-elevate din yung level of competition na hindi lang puro empleyado nakatuon yung tournament. Mhm. So when we started the Congressman Eric Goyap during the first season yung basketball tournament, open yan, walang restrictions whether you're a current varsity, former varsity. In fact, ang ano lang diyan, ang restriction lang diyan is yung mga ex-pro players is hindi papayagan. Yun lang ang Yun hindi lang na ang- pwede. Yun lang ang Pero restriction. otherwise, everybody's free to join Yes. as long Those as who they played in are the professional league qualified. especially. Yeah. As long as you are a resident of the municipality Yun ang na magic words. Oo. Residente ka. you're a resident of any of the municipality. And ito yung kagandahan, no, yung mga varsity players na naglalaro for the different universities and colleges dito sa Baguio and even as far as La Union, may mga umuwi. Mhm. And umuwi kada may laro kasi gusto nilang ipakita doon sa mga manunood na may mga basketball players tayo na at par also with other sabihin natin siguro pwedeng semi-pro Gaano level. ba kahirap mag-organize or mag-stage ng isang liga? Especially for the province of Benguet dahil we all know we have 13 municipalities na hindi naman kalapitan ng isa't isa. Yeah, that's true. Yung organization naman, sabihin natin medyo madali kasi because of technology. Mhm. We have all means of communication like Messenger, Viber, and then of course yung cellphone Unless yung may mga areas din na medyo mahirap ang signal ng telecommunications. But nonetheless, we were able to contact yung mga contact persons in sports. The challenge actually was yung how to hold a game doon sa kanilang mga munisipyo. Kasi we know for a fact na yes, basketball, maraming court dyan, pero hindi natin basta-basta pwedeng i-hold yung mga games doon kung pag na-inspect namin yung venue. Kasi for one, should be well lighted. Well And then, lighted, of course, consider mo rin yung safety, Yung safety ng mga ating players. athletes. And then, siyempre, pag nakita ng technical officials na playable ba yan,
based on FIBA standards or somewhat hindi naman not necessarily na dapat yung parang pinaglalaroan ng NBA but dapat yung court maayos, yung mga ganun. And then the equipments like basketball rings dapat ano yan maayos. So, yun yan yung ang ating challenges. challenges. The courts are basically yung mga courts and gyms na gagamitin kasi hindi lang naman sa basketball pinapagamit yan ginagamit din yan tuwing may mga program yung munisipyo, yung like for example may mga programs gaya ng Balita ko nahirapan kayong makakuha ng gym dahil napakaraming kinakasal sa Benguet. yan ang ano. It's, alam mo, mainstream That's the tradition. Normally, when they conduct event kasi, numero uno kasi, alam mo naman, It's the pagdating biggest sa kasal. venue available sa It's, mga you know, ibang lugar kasi. Talagang ang kasal kasi dito sa atin sa Benguet, hindi Blockbuster. mga blockbuster talaga. So ito ang kalaban natin sa meaning, pagkuha ng gym. You need a bigger venue, bigger place pag ikaw ay kakasal. Dahil hindi po uso hindi po kagaya sa mga ibang nakaugalian natin ang Benguet pagka talagang kasalan. Ang bitado po rito buong probinsya. Ay, tama yan. Kaya, paano naman ang signal sa ating mga munisipalidad? Gaano kahirap i-live ang mga I think laro? Now, sabi nga nila, because of the technology, we were able to tap, of course, yung support ng mga munisipyo. Dahil alam naman natin ngayon na yung means of yung communication na they're using, internet na rin. So, pag pinupuntahan din namin yung mga munisipyo na yan, yun lang din ang tinatanong namin if they could provide us a signal, lalong-lalo na po yung internet dahil ito po yung kinakailangan po nating yan ang kumbaga major na kakailangan natin when we transmit games live. So yun yung So yung kagandaan kasi ng isang basketball game pag napapanood mo ng live, mas magandang panoorin. At mas maganda rin na pag ikaw ay nanonood, alam mo yung pwede kang maki-interact, shout out naman dyan, mga ganon. Binabati ko nga pala, pag-greet naman nanay ko, pag-greet naman boyfriend ko. Sa mga sa mga tagapanood natin. Yes, oo. Dinumog daw kayo ng I mga think influencers na atin sa Benguet. Actually, yung mga influencer lumapit sa amin. Laging nanonood si Agorgeous George. During the first season kasi marami po kasi tayong influencer sa Benguet na nakita natin sa mga laro ng Congressional Cup. True. During the first season medyo parang nakita mo na lang sila doon sa latter part. Oo. Parang organic po ito. Hindi po sila tinawag para mag-cover or manood. Talaga pong on their free will pumunta. During the quarterfinals, yan na, may mga nakikita na kaming mga influencer. Dahil nga may kanya-kanyang mga pambato ito. That's true. Tsaka may mga pasimple pa dyan, gumagamit din ng gadget. Tatanungin mo, nakatutok ka kanina pa, naka-live ka ba? Hindi sir, kumukuha lang ako. Nagre-reel lang ako. Reel lang. But you see, doon mo nakikita na talagang yung liga, tinututukan na rin, nagiging marami nagkaka-interest na rin. So that's the yun yung liga. And mind you, binabanggit mo nga kasi kanina may mga sorpresa. Ito nga yung third season, So, nung wala pang election Oo. It was already promised by Congressman and Sir Kevin na pagkatapos ng election, uumpisahan na natin. So, inaantay lang natin talaga ang proclamation sa June 30 at nakapanayam natin ang COMELEC natin a few weeks ago and they assured that all the cases will be resolved before this June 30 proclamation. Umaasa tayo na hindi lang para kay Congressman Eric Yap, para sa lahat naman ng naiboto, na ihalal at nag-aantay para umupo. Dahil hindi pwedeng maantala nga ang trabaho sa probinsya, lalong-lalo na sa Benguet. Dahil ang dami nating issues na kailangan harapin. Isa na nga itong unifying factor natin sa ating probinsya, ang sports, because it has become a huge success. Yes, true. Actually, as early as May, before the election, may mga nagtatanong na sa atin na teams na matutuloy ba, and then after ng election when they saw na medyo malayo na yung agwat,
Sabi, ano sir, matutuloy na ba? Well, I cannot say or directly say na matutuloy. But we still have to wait kung ano yung magiging desisyon ng COMELEC by on or before June 30. Mhm. So, doon sa mga Nag-aantay. nag-aantabay, nangungulit. At Kasi dahil every now hindi and nga then- po makapost sa Congressional Oo. Cup page ang ating mga organizers dahil na-hack nga ang page, ito po ang kanilang announcement. So, antabayanan po ninyo yung announcement. Siguro through, kung hindi man namin magawa sa SOCMED, through traditional media which is radio, TV, and other newspapers, yung mga platform po, doon po natin antabayanan yung announcement kasi hindi natin alam kung hanggang kailan hawak ng mga hacker yung page ng Congressional Balita ko nga dyan, baka po yung page ng Congressional Yap, magulat na lamang po kayo kung makapanood po kayo ng cricket. No? Yan po ang kinakatakot May sumasayaw-sayaw. May mga Dahil sumasayaw. kadalasan ang mga hackers ngang ito naghahanap ng mga pahina na pwede nilang kumbaga i-take over dahil nga lumalaki ang following nitong Congressional Cup page, nasa 30,000, nakita, masakit sa mata, kumbaga, at sinubukan ngang kunin, nakuha nga, at ngayon umaasa tayo na gumalaw ang Meta at ang Facebook para maibalik ito dahil this is a legitimate page for sports development at ang daming nag-aantay ng update dito. Oo. Tsaka hindi lang yung hindi lang yung Napakahirap palang ma-hack. Oo, napakahirap. But I want to gusto ko lang i-point out doon sa liga na ito naman hindi lang naman to puro pagalingan, no? What's in store dito sa ating mga teams was kung sino yung mga mananalo, no? Mind you, noong first season, I think ang pinapakawalan po rito halos nagche-champion is almost 500,000, Yeah. no? Ang nagche-champion. Pero ang kagandahan po ng liga, yung pong premyo na ito nahati po sa dalawa yan, no? Yes, that's it. Ang team po mag-champion, meron po siyang premyo. Pero ang kagandahan po nito, may counterpart. So ibig sabihin, pag ako po ang nanalo, ang munisipyo namin katulad na ng La Trinidad, no, they were the champion. Yung kabuuan makukuha po nila. Tapos meron pang katumbas yan, no, may beneficiary. Merong At pipili yung winning team ng beneficiary. Tama, no. So kung may kooperatiba po sila, kunwari kung ang premyo po ay kalahating milyon, 250,000 will go to the team and the 250,000 will go to the beneficiary kung saan ang team ang mamimili kung kanino nila ibibigay. Napakagandang So, pwede balikan naman. pala kung kamusta yung beneficiary ng ating La Trinidad basketball team. Kasi dalawang taon na sila ang nananalo at I'm sure umusad na ang kanilang mga napiling beneficiary Well, dahil sa tulong yeah. nito. During the first season, ang kanilang pinili kasi is yung employees cooperative, La Trinidad employees or La Trinidad Municipal Employees Cooperative ang kanilang pinili. But I think for this season, after this season, meron silang 4 na beneficiaryo. Apat. Hati-hati Oo. na. So parang hindi lang nag-concentrate doon sa isang organization. I think one of the organization that Yung apat tata, one of the na organization is kay Rod, sa akin, kay Jordan, Sa akin siguro. at saka kay Pigeon. Yun yung apat na beneficiary. Hindi, biro lang. Kidding Tuloy mo aside, kami sila. yung kanilang isang napili is I think one grupo ng mga disabled na merong livelihood organization. Alright. So talagang spreading the love. Yes. Ika nga. At and this time hindi lang iisang grupo yung kanilang or isang livelihood organization yung kanilang pinili, rather they choose to spread yung kanilang winning sa apat na organization. I think same with with the municipality of Sablan. They also had at least 3 organizations or livelihood organizations na pinagpilian. So yan po ang ating Congressman Eric Goyap, Congressional Cup, at umaasa tayo sa mga announcements natin para sa
napipintong third season. Ngayon po, pag-usapan natin, kamusta naman po ba ang sports, may sports updates ba tayo sa City or sa Benguet? Ano ba ang bago? Yung bago? Oo, may bago daw sa John Hay. Yun. Yeah. Oo, tama. Kalolaunch lang Oo. nung John Hay Sports Pavilion. Sports Pavilion. Ano siya ulit? John Hay Sports Pavilion. Pavilion. Ang Oo. social naman yan. Oo, Anong social. sports ang nandyan? Nung pinuntahan kasi namin yung lugar, I think unang-una ito sa promise of This the is interim. under- Oo. Ito sa promise of the interim management of John Hay Aha. na tutulong talaga sila sa at una na lang tututukan mo si sports. Mhm. Pero paano mo nga naman magagawa ang sports kung wala ka namang facility? Mm. So what they did sa pangunguna ni Mr. Pato Gregorio, Yes. Sir Ryan Gregorio, sino pa? Roderick Osis, This is under Lanco. Landco. Lanco, and Duckworld. Duckworld Oo. PH. Duckworth PH is? I The think one who that- manage yeah, ang mamanage nung golf. Yes. Aha, Yan po alright. yung Duckworld. And then, Nagbago po kasi ang mga leader natin sa Camp John Hay dahil nga dito sa recent takeover ng ating BCDA. So we're seeing new leadership in our Camp John Hay. Mhm. And Lanco is pinakabagong na idagdag sa ating John Hay community. And they That's have right. opened the Camp John Hay Sports Pavilion. Yes. Okay. Oo. And for the fact kasi yung pong interim management, which is the MVP group, alam naman natin yan. Mhm. Alam naman natin ang MVP Shout out sa MVP group. pagka pinag-usapan po ay sports. Sila po talaga ang nangunguna, no. So, yan, we were invited doon sa launching, nandun si Mayor, but ang importante rito kasi they were able to, kung ano yung pre-namis nila, Mhm. nagawa nila. Pag nakita mo Malen yung court, no, talagang tawag dito international. Anong facilities yung, ba ang nasa standard. pavilion? The facilities were 3-on-3 basketball, and then yung favorite namin ngayon ni Rod, yung Pickleball. 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 Oo, Favorite nyo pala pickleball. ito. Oo. Kahit na hindi po namin Ano alam ba kung ito? hindi po namin alam talaga yan. Hindi ko alam. Ang pickleball is same court size ng tennis. Oo. Kaya lang yung bola niya may butas-butas siya. Kaya sa tinawag na pickle. Siguro nga. Tapos ang ginagamit po nila parang So nananawagan po yung tayo ping pong sa ball ba Lanco. tatawag doon yung Parang- ano. Ang paborito ng dalawang ito ang pickleball kahit hindi nila Never- alam pero never kung pa kami ano pong, ito. So, Never po kami naglaro ng pickleball. Nagulat na lang ako. napakaganda pakinggan, pickleball. Mm-mm. It's an emerging sports community kasi yung mga former tennis pro, Aha. diyan sila nagtra-transition like itong si Rafael Nadal. Lalaro na rin siya ng pickleball nung isang araw nakausap ko lang. Tama. Sabi? Hindi, even itong itong mag-asawa na mga former tennis superstar, si Andre Agassi, ang aking kuya. Nakausap mo rin. Yes, at saka si Steffi Graf. Para Yeah, akong yeah, nasa They played- afternoons with Johnny A. Yeah. Ngayon, ano? they played pickleball. Yes. Steffi Graf and Andre Agassi. By the way, hi Andre. Ay, hello. Shout out po kay Andre Agassi. Siyempre kay Rafa. Kay Rafa Nadal. Yeah. Bro. So, so Napakasaya gano'n, no? talaga. Kaya nagpapasalamat kami sa Duckworld and sa Landco. sa Landco, So no? it's open to the public. It's open to the public. Open to the public. Pero, punta lang kayo sa sa website ng sports Camp John Hay Sports Pavilion. It's how you book if you want to play 3-on-3, parang ano siya, parang nag-order ka lang sa isang So booking is required, syempre. Yes. Yes, of course, para siyempre pagka gusto mo maglaro, may reservation 'yan. And by the way, thank you rin sa Dream Court. Sila Yun, kasi Dream yung Court. Sila ang gumawa. Sila yung gumawa noong sports facility. Ang ganda. And according kay Coach Pato, 13 days lang ginawa Oh, wow. Oo. yung 13 court. days. Kaya parang what can you do with 13 days? Ay, teka, nasaan ba itong pavilion pala? Of course, nasa Sa Mars.
nasa Mars. Hindi. Anong party ng If- Jana yung may Mars? Ayan. Kung matatandaan po nyo, no, kung alam niyo yung parang Convention yung Center. former Cap. CAP Convention Center, Yes. yung likuran, Ano na bang pangalan ng Cap? I think Hindi it's ba the na ba? same pa rin eh. Same pa Convention rin. Pero Center. dyan eh, sa likod noon. sa likod niya, no, nakikita niyo parang dome, Mhm. dome shape po na, no, doon yung facility. Alright. Ito ang kagandahan kasi, pwede siyang pwede rin siyang, kung may mga event pa na gusto ring magamit yon, pwede pa rin. Kasi nababaklas lahat yun. Oh, tama. Tama ba? Ano ba tawag dito? Ano ba tawag sa English ng Rod? Removable, parang- collapsible. Parang collapsible, Oh, yeah. parang ganon, no? So, pwede mo Para siyang puzzle kasi pwede mong baklasin yung Ganda. Pwede mong ilipat. Maganda talaga. Alright. Oo. So, kailangan natin mapuntahan pala itong bagong facility Oo. sa Camp John. Hey, this is private. At sa ating syudad naman, may bago din naman. Yung Mhm. tennis court. Oh. Tennis court. Kumusta Congratulations naman nga yung pala tennis court? sa City of Baguio, no? Aha. Dahil finally, Hindi na lang yung entrance ang Ang inaugurate. ganda. May tennis court na rin. ang ganda, no? Tsaka may parking. Oh, may parking. May parking. May parking. Doon po sa ilalim. Tsaka meron din pong doon. Ano ba tawag dito? Yung motor na humihigop ng tubig. Kasi May water pump. may water pump. Para hindi bahain. Kasi- yung ilalim. So Alam ito niyo yung po, pinaka-importante oo. doon sa area na yon. Mm. Alam niyo po kasi sa City Sports, ano pala yan? Mm. May mga spring pala dyan. Oo. Matubig. Oh, tama. So kaya Yung sa likod, especially sa likod, yung sa likod no? ng So, kaya pictures kailangan talaga ng Baguio Athletic kailangan Balls. So lagyan. ito yung parte ng redevelopment ng ating athletic ball, tama ba? Yes. That So, is part of the multi-million sports redevelopment ng Ito yung Baguio Athletic medyo Ball. na bin na project, yung nade-delay. actually hindi lang yun Ang tennis yung court ang nabili. hindi, ang hindi dahil tuloy-tuloy ang improvement niyan. Mhm. Ang nadidelay ngayon I think is The Youth yung Convergence Center. Convergence So Center. separate itong tennis Separate court yan. doon. And meron pang isa, I think the budget, it was already bidded out, may nanalo na uumpisan ng ayusin yung oval. Oval. Dahil may aayusin sila dyan. At I think Itatama 100 yung eh. sukat. Oo. Itatama yung I think- Ay, sukat. mali ba yung sukat? mali yung ng sukat. oval Ah, natin? parang kulang ng So all this time, mali yung sukat yes, noon. supposed to be that's 400 meters yung oval. Ay, napakalungkot naman ang nangyari ito. You know, that is very important, Hmm. Maleno. Napaka-importante ng sukat. Kasi the sports committee or even the national or international sports committee will not recognize you even if mag-break ka pa ng record Yes. dyan kung Dahil substandard. mali nga yung Oo. sukat. Naku, kaninong kasalanan ba to? Hindi na natin alam. Baka si Pigeon yan eh. Oo. Ang Siyempre may kung sino yung wala kasalanan. dito, Siya sa yung- kanya yung kasalanan. Kasalanan niya. Mr. Lubien, bakit naman Actually, mali ang nung sukat ng kausap ating namin ni athletic Rod, ball oval? Nung nakausap namin ni Rod si City Administrator. Sir Bonnie, kamusta po tayo? Sabi niya, Shout out. alam mo, Migs, Rod, tama yung sinabi niyo no, na dapat pag ang mga contractor natin, yung mga mananalo sa bidding, dapat may may kaalaman sila sa mga sports Sports facilities. facilities. Akala ko ay may utak dapat kami konti. Oo, Naku, kasi pasintabi po sa ating Hindi mga po. kaibigang kontraktor. Kami po ay Tama. nagbibiro lang. Oo. Pero Sir Bonnie, kamusta po tayo? Si Tama. Sir Bonnie po ang una nating guest. Oo. sa ating Ganon. breaking point. Oy, Opo. kaya naman pala talagang Mhm. blockbuster itong So, ang programa to. contractor dapat merong mindset sa Yes. sports para tama ang Oo. sukat. Kasi hindi naman mismo po yung contractor ang gagawa niyan. Kasi Hindi pa pinapasab ko dapat naman. common sense lang Ang naman problema meron. kasi, sila mismo, no, Hmm. studaitan. Alam lang, Jay, ko, mabalinan. Naku, Mabalin. patay. Kawawa po tayo sa mga sports organizations. Kasi sayang eh. So, itatama na ang Oo. sukat ngayon. Yes, Oo. that's true. Kasi nga kaya hindi tayo ma-certify ng PATAFA, which is the Philippine Track and Field Association, the NSA of the track and field. Every time na magkakaroon ng track and field competition sa buong Pilipinas, Mhm. they always go to Isabela. Alright. Why? Because yung sa Isabela, standard ang sukat, 400 meters. So, tama ang sukat nun. Yes, so 100 meters yung straight, and then yung paliko na yon, that's another 100, and the second straight, that's 100. And then yung isang kurba,
that should be 100. So eksakto dapat 'yon. And So, then ang may- contractor ni Isabela, merong sports track of mind. At Ah, may konting common sense. I think- Shout out sa Isabela, napakagaling. I think siguro noong pinagawa yung track and field doon sa Isabela, tinutukan ata yun ng Philippine Sports Commission. Nag-oversee. They were, I think, nag-tap sila ng consultant from the Philippine Sports Commission just to make sure na yung track oval Ay, tama. is 400 meters. Baka naman kapag tinama natin ang ating track oval ay kailangan na rin natin ang Philippine Sports Commission para ma-assure na tama ang ginagawa natin dito. And ang kagandahan niyan, siguro nga aside from the Department of Public Works and Highways who do the sila yung The tumitingin at technical side. monitor, the Eh technical baka side. naman pwede kayong makimiron Dapat na doon. i-invite din siguro nga Ang tama MSD. not the MSD but itong Philippine Sports Commission. Sana. Kasi sila yung nakakaalam so they can be part of the monitoring team Tama. or inspection na hindi nila pwedeng aproban yan hangga't hindi standard yung sukat. Malinang nakakatuwa dito, may mga kwento kasi na tungkol sa substandard, no? Kagaya nung nangyari sa Cebu. municipality of Bugyas muna, no? Napakagaling ng atleta nila, talagang ang bilis ng takbo. Nagsiset ng record. Pero nung sinukat po lang nila, nung sumali sila ng ibang competition Outside Bugyas. outside Bugyas, ni Apay nakulelat naman yung athlete ko. Dahil Substandard ang oval. yan po yung ang sukat. mga epekto O yan ang ng, effect. Oo. paggawa ng mga project na nawala sa tama or ang Mm. substandard dahil ang atleta natin ang napapagtawanan or nadidiskaril ang training. That's right. Eto, mas yung bigger picture. Recently, no, yung hineld na palarong pambansa, hindi po ito sa Lawag, Mhm. doon po sa Cebu. Sa Cebu City Ayan. mismo. So, ang ginawa ng Cebu, doon ginanap yung palarong pambansa, nagkaroon din ng problema doon sa track. Mhm. Substandard din pala. So, Cebu, what they did, kinasuhan nila yung contractor. Contractor. Naku. So it's a problem not only in Baguio Not City only but in the Baguio entire City. Philippines Yes. pala. Basically, ano yan the oversight din ng, I think, the local government unit. Dapat meron silang ilagay na hindi lang doon sa Bids and Awards Committee, hindi lang puro mga engineers. Dapat they should look at yung mag-i-implement is that may tao na may alam when it comes to sports facilities. Sana. Like, for Professional, example, no? Uh-huh. Yung swimming pool ng Baguio. Ang tagal ng usapin niyan na kulang ang sukat ng swimming pool. Yes, we have a 50 meters standard Olympic size. Pero yan kasi may linalagyan ng touchpad para timing pad ang tawag. Parang 1 centimeter ang kapal nun eh. So pag nilagay mo yon, that's already minus 1 centimeter doon sa length ng swimming pool. So nakukulangan. Kulang na. So hindi na siya Olympic standard. Naku, may balita ako. Natalbugan daw tayo ng probinsya ng Benguet dito Yun. sa swimming pool na ito dahil Tama. napakaganda ng Shout out, swimming facilities natin sa Benguet. Tama, that's true. When Totoo. kasi when they were on the initial stage of planning yung pagtatayo ng Benguet Aquatic Center Mhm. is that ang dami nilang mga kinonsulta eh. So when they started the design, actually they were leaning towards kung sino yung contractor na kukunin. Kasi ang DPWH was thinking, pwede naman kaya ng local contractors yan eh. Mhm. Kasi swimming pool yan, susukatin mo 50 meters, di ba? Tapos may certain runoff na area. There were some advisors from Congressman Eric Yap na dapat ang kunin is talagang gumagawa na ang pang-competition size na swimming pool. Kaya ang gumawa ng Benguet Aquatic Center is the one who made the aquatic center sa New Clark City na ginamit noong Southeast Asian Games na nag-host ang Philippines. Napaka-crucial pala nito, no? Dahil konting sukat lang na mabawas o madagdag, talagang hindi ka na masacertify. Kawawa ang atleta. Kawawa ang atleta. At sayang ang project. You could Sayang have, ang pera. you could have set a new record para sa kanya kahit na hindi naman pero sayang. Nakakalungkot yung, yung kwento mo dun sa atleta natin sa Bugyas. Ganun talaga, no?
Sabi nga, bakit ano nangyari? Yung pala, substandard Mali. nga. Kulang na kulang yung sukat. Napakalungkot Nung pala kanilang- ng Actually, ng nagkwento- lagay ng ating sports programs at sports facilities. Ang nagkwento niyan si outgoing Mayor Ruben Tindaan, who is now the board member. Aha. Sabi niya, Former athlete also. Yes. Yeah, oo. sabi niya, Karate parang Kid ano, yan, Karate Yes. Kid. Sabi niya, parang iba yung, bakit? Anong nangyayari? Kasi pag nandito kayo sa Bugyas, tumatakbo Ayos. kayo, yung record nyo parang 11 seconds, 12 seconds, pagdating sa or let's say yung 400 meters, ang record nila, may certain Kayang-kaya. time, kayang-kaya. So, pagdating sa, sabi natin, sa provincial meet, so ang pinaglalaroan na, yung 400 meters, standard na yun eh, 400 na. Naawan. Bakit tayo nangungulilat Oo. pagdating sa provincial Kasi ang meet? laki ng disparity nun. Oo. Okay na okay sa munisipalidad. Paglabas mo, bigla ka lang mamalasin. And then eto, humingi siya ng tulong sa provincial government for them to provide technical assistance To doon sa validate. to validate. And then, syempre, as an athlete, alam ni Mayor Tindaan kung sino yung pwede niyang i-contact sa Philippine Sports Commission. Nagtawag na And ng expert. they were able to get help from the Philippine Sports Commission. And sabi ng Philippines, ang layo ng sukat nyo sa 400, Mayor, 396 lang yan. Napakalungkot Ang layo. naman. Yun ang- So, meron bang budget para Right, diba? baguhin ang oval ng Bugyas? Hindi, good thing kasi yung oval ng Bugyas is hindi pa siya tartan or rubberized eh. So may pwede pang So baguhin. pwede pa siyang mas madali pang Mas baguhin. madali pang kasi baguhin. Lupa pa lang yun eh. Okay. Alam mo, yung second counts. Mhm. Pagdating po sa pag-break po ng mga records, no? Napaka-importante po yan. Kaya kawawa po ang ating atleta. Now, going back dun sa kanina, doon sa sinabi mo na yung World Aquatic or yung itong Aquatic Center ng Benguet, talagang Oo. I was able to see, no, kung gaano po kaganda. It's really a world class. Sabi ko nga parang kaparehas ng Singapore. Talagang Nung iiyak ang Baguio City pumunta kami dyan. Kung makikita mo yung what do you call this, no? Kasi ang alam ko lang lead wall, pero technically doon mo makikita napakalaki po nung lead wall. Doon mo makikita talaga no yung kung siguro kung naka-live yan, makikita mo talaga yung bata kung paano lumangoy, yung orasan, ano. Talagang it's state of the art yung design talaga. Kudos sa ng, ating probinsya ng Benguet for Yes. oo. putting up this a world-class facility. Ito pa, no? Yung basketball court ngayon, no? Yung gym, yung Benguet Sports Complex, Itong yung nasa gym. Wangan, oh. syempre. Binaklas rin yan, no? Tinastas yung flooring kasi doon sa kanilang pag-inspect, substandard din. Mhm. So ang ginawa ng office ni Congressman, ang ginawa ng good congressman, hinire nila no yung gagawa ng flooring. Kung alam niyo po yung Philippine Arena, is the Sila biggest ang arena. gumawa. Yung sila ang gumawa niyan. Sila rin ang gumawa nitong Sino ba ang contractor flooring. natin sa Wangal? Kasi para dyan sa Sila rin ang basketball flooring, na yan. sila ang gumawa rin ng Siyempre, hindi na natin papangalanan. Pero kasalanan na naman ng contractor yan. Tama. Hmm. Meron tayong isang comment dito. Gawin mo ng dalawa. Uy, mga lodi ko. Mga lodi ko ito. Naku, mukhang fan na fan nyo tong isang to. Sino yan? Si Kevin Edwards C. Shout out po, Sir Kevin. Ay. Nag-i-enjoy Ay. lang po masyado itong dalawang ito. Napunta lang po dito sa kabilang show. Meron Okay. naman pong show talaga itong mga ito eh. Gusto lang po Mga- nilang maranasan ng Fridge TV. Ang totoo po niyan, in-invite po namin si Malen. Dito po Opo. sa aming programa. Ako naman po ang dadayo sa afternoons with Johnny. At least doon hindi ko kailangan mag-makeup. No, hindi. Po. Hindi ako nakikita doon. Audio lang talaga. Okay. Napakasarap nyo palang kausap dito. Anyway, Ang dami nating natutuklasan at nakakagulat kasi napakaliit na mga detalye ito. Pero ang buong sports program at buong training ng isang atleta talagang maaapektuhan. Actually, diskaril yan. For example, pag ikaw kasi ang gumagamit ng kulang sa sukat, like during the recent karaan ng February, napansin natin yan, partner and Malen, na itong mga ibang atleta sa ibang probinsya na may ginagamit na swimming pool lap pool, mga 25 meters lang yan. Mhm. So, iba kasi yung training mo ng 25 meters. Iba rin yung training mo ng 50 meters. Sino ang mga may facility ng 50 meters? Baguio and Apayao. Okay? They have
they have a full-length swimming pool na pwede nilang pagpraktisan. Yung mga ibang probinsya, yung iba, pagdating, like for example, 200-meter butterfly stroke, yung first 50, kayang-kaya nila, nakikipagsabayan. Pero after that, nahihirapan na yung paghinga. Kasi ang ginagamit mo, yung 25 meters, iba yung hininga mo eh. Natural. Diba? Ano yung alam mo yung abrupt, yung mapipigil yung mapipigil yung training mo. Kumbaga parang mawawala ka sa no. If it's a 50 meters, dapat 50 meters talaga. Tama. And it is not it shouldn't be 25. Yes. Not even 30, not even 40. 30. Oo. Kasi yung pag-ikot, yung turn, malaking bagay yun eh. Malaki ang nawawala sa dun sa oras nung isang atleta. Pag yung pag-ikot niya sa swimming pool, ano yun eh, technique yun eh. Iba yan. You know, when I was a member of the Philippine team, Yan. Mhm. in the 60s. Nung araw. Anong araw? Uy, shout out nga pala kay Editor-in-Chief. Tom Editor-in-Chief Picanda. po ng Ay, nanonood ba si... Ay, naku, Editor-in-Chief, bukas nandyan po ako. Yung column ko po, naku, may column po ako dyan kay Tom Picanyang yan. Napakabait na tao niyan. Bukas po, hindi ako malilate. Ibibigay ang column sa oras at lalabas sa tamang panahon. Na ninervyos tuloy ako na si Nung araw. Tom Picanya. Nung araw. Hindi. Biro lang, no. We were not part of the Philippine team. Ay, But hindi ba? we were Naniwala part ako of doon. the Philippine Meron Team. ang laro po kasi natin cricket. Yan. Kaya po talagang cricket. na hindi naman po laro dito sa ating bansa. Anyway, Saan ka naglalaro? iba laro ko Malen. Balita ko itong ating swimming pool sa Baguio. Ang hirap daw makapasok ng ibang tao na gustong gumamit at magturo ng swimming dyan. May naghahari-harian bang mga Ay, tama. grupo dyan? One time may nakausap tayong isang coach. Actually, special needs ang kanyang tinuturuan. Hindi naman siya makikialam doon sa training ng mga ibang atleta eh. Special needs, hindi not necessarily competing itong mga special needs eh. Parang therapy ang approach. Kaya lang nagsumbong partner yung and Malen yung isang coach. Kasi he went through the process eh. Nagpa-accredit siya sa sports office. Kumuha siya na Na-endorso. business permit, and then he got an endorsement from city administrator na saying doon sa sports office na please tignan yung kung pwede siyang mag-schedule. Yung kanyang mga oras na hinihingi at the same time, ano yan eh, patay na oras, 11 to 1. 11 in the morning to 1 11 a.m. Tanghalian. Walang nagtitraining dyan, partner and Malen, sa swimming pool ng Baguio. Kaya lang itong mga, I don't know kung how do you call these coaches dyan sa may Baguio Athletic Bowl swimming pool, parang nabili na nila. So, hindi inalaw. Ha? Oh, Kinagalitan. yes. Pinagalitan pa. And then, parang at one point in time daw, madami sila doon. Parang kasi lang dinumugdang eh. So, ang dami, ang dami daw nila. Hindi naman natatama yan. I think, yan dapat ang tignan din ng City Sports. Right. Di ba? Kaya mananawagan tayo, no? Wala namang pinipili dapat ang sports. Walang kinikilingan po yan, dahil kailangan talaga natin yan. So, sana, nanonood si Sir Goods and si Paul. One of these days siguro baka pwede natin pwede. iparating yung Kasi parang problema. hindi ata maganda, no? Na hindi nyo pag-aari yan eh. May diba? sense of Pag-aari po ownership naman, daw ang ating mga coaches or organizations na gumagamit ng ating pool dahil pati itong coach na ito na pwede naman nating baka mag-guest sa afternoons with Johnny A in due time. Kasi nga bagong programa itong SPED Aquatics. This is therapy for those children with special needs. So ito yung kanyang sinusulong na advokasya. Hindi nga lang siya nabigyan ng oportunidad dito sa ating Baguio Athletic Bowl. So umaasa tayo na sana ma-accommodate siya ng ating mga private establishments with pools or eventually kapag naayos na ang sistema sa ating probinsya ng Benguet, because SPED Aquatics for children with special needs is a very, very good program at wala pang ganito sa ating syudad at sa probinsya. True.
That's true. Kaya nananawagan tayo na hopefully maayos din yung sistema dyan sa Baguio Athletic Ball Pero Swimming Pool. nakakalungkot, ano? Tama. Dahil napakaganda nung gustong mangyari nung coach na ito na hindi pa natin papangalanan pero in due time baka sa inyo magpa-interview. Sino ba yan? So yan ang nangyari sa ating athletic ball. Iba talaga ang problema at iba-iba din ang issue. Sports is a different animal in itself dahil the intricacies tsaka yung paligoy-ligoy dito talagang rooted talaga. Hindi doon, no, baka kasi yung mga ibang coaches din may interest yan. Instead of looking into yung sa training side, baka may interest din silang gusto. So, sana sa pagpasok ng bagong administrasyon natin sa susunod na buwan, baka sana ay itapon na rin natin ang ating mga masamang practices noon at magbukas tayo ng pintuan natin sa mga gustong magsilbi sa syudad. True. That's true. So kung may bago tayong administration, hindi man bago, no? Yung pero siyempre bago nga dahil naiboto po ulit. Nilaklak po kayo sa inyong niluklok po kayo sa inyong mga niluklok po kayo sa inyong mga upuan. Naku, may gusto Diba, sa inyong mga ating partner inyong dito. mga upuan. So siguro nga wag natin pong isa walang bahala ang sports, di ba? Tama. Napaka-importante I think po it's niyan. about time na ipursue talaga ng city din yung Unified Sports Code. Kasi nga ang gulo eh. Di ba? Yung sports code headed by the SK, ang dami ring mga Ang dami. iniisip. Alam mo, Rod, di ba? Parang habang nagsusulat si Malendon, mag-usap muna tayong dalawa. Alam mo, napaka-importante kasi ng Sports Council. Yes. We have a lot of, council that are very successful. Katulad na ng Baguio Tourism Council, Tama. iba't iba pang mga council na successful. Pero ito na naman si sports. Si sports na naman ang nawawala. Tama. Hindi ko alam kung saan nagkulang, no? Yung Napakarami nyo yatang fans. Meron tayo ditong may fan ulit. Ako, si John Paul Alegre Martin. Oh! Shout out po, mga Attorney. lodi na naman daw kayo. Attorney Lodi JP. mo talaga itong mga to. Ayan. Alam mo, mahilig din sa sports din si Attorney JP. Napakasarap kausap nito. Ah. Sa Comelec Concerns, napakagaling mag-explika. At napipinto po ulit na mag-guest ang ating Comelec dito. Ayun. Dahil nga po, yung upcoming barangay and SK election, baka makatulong talaga ito sa sports development. True, tama. Yeah, si Attorney JP, he used to play high alay. Alam niyo yung larong high alay? Sa may Alam mo, pandakan pandakan ito. era ba yan? Pandakan May era. pandakan, ano? Attorney JP, tama. Naku, uso Tama pa ba ng yun yung tapang yun ang kabayo. laro niya nung Oh, hayalay yun. Hayalay, no? Yung parang may pilota. Mhm. Oh, yan. Pilota court. Oh. Santa Ana. Hi, good evening, Attorney JP. Katatapos lang ng election. Ito, Aha. kailan ba ang umpisa ng pagpaparehistro ulit? Para doon sa mga July. new natin. July. Para sa July. mga bagong butante. Bagong butante. Yung ka-18 Now, lang. Hindi tama. yung mga Okay. magre-renew. Naku, ikaklaro natin yan. Mas malaking challenge ito kay Attorney JP. Yung kasi pinag-uusapan natin kanina, no, paano i-encourage yung ating mga kabataan, our youth, Tama. no, para po mag-participate. Mukhang dito. pwede tayo magsanib puwersa dito. Afternoon si Johnny A. and The Breaking Point. Yeah. Para maisulong nga itong ating sports agenda na napaka-importante naman pala sa Tama. ating komunidad. Especially yung mga athletes din natin sabi nga nung ibang atleta natin na nung naghihirap kami wala naman kayo eh. Naku, sakit Diba? naman nun. Hindi, totoo naman eh. Like for example, the case of ating mga fighters, like for example, yung mga Isa yan sa binring up ni Eric Kelly. yung mga boxers natin, mga amateur boxers, no? Mhm. Hirap na hirap silang makahingi ng pamasahe. Kasi for a fact when you're an amateur talagang walang walang kita diyan eh. If you syempre hindi ka naman automatic professional eh. The sponsor should come in. Yan. Ang dami kang pagdadaanan bago ka maging professional fighter. Mhm. Yung mga amateur na yan, pupunta sa opisina ng mga counselor, magkano bibigay? 500. Naku, yan ang 300. pinakamasaklap. Pag binigyan ka ng 500. Saan pupunta yung 500 mo, partner? At ngayong panahon, yung 300 na, di ba? O granting na pumunta ka sa opisina ng lahat ng counselor ng Baguio, 12.
yung regular counselor magbigay ng, sabi mo na, 1,000 each. So you have 12,000. And then mag-solicit ka sa opisina ni Mayor, magbigay siya ng 2,000. 14,000. Kay Congressman, another 16,000. Ilang buwan ka magti-training, partner? Kakain ka, may coach ka. And then pagdating ng competition, kailangan mo ng vitamins, yung bayad mo sa trainer mo, di ba? Ang daming pagdada-amateur, wala ka man lang nakukuhang support from the local government. Ngayon, you're professional fighter o nag-champion ka na. Pag champion ka na, saka ka na lang bibigyan ng recognition, bibigyan ka ng incentive. Parang mali. Medyo delayed pa. Oo, di ba? It's ironic, di ba? Ironic po yan. Saka ka lang talaga nakikita. Nasa ka lang nila nare-realize yung potential mo pag champion ka na. And then this politicians will Milk it. make it, and then photo ops. Ay, oo. Di ba? Napakarami gumamit niya Gawa tayo ng nung huling eleksyon. um, Talagang nagamit ang sports as a platform for campaign. gawa tayo resolution, no? Commendation. Commendation, recognizing the effort of this athlete, and then Tapos photo ops, ibibigay mo, may which is photo ops wrong. ka na. In alam naman natin sa ibang bansa, no? Kahit nga hindi sila first world country, pero ang suporta po nila sa sports grabe, no? Yung grassroots development nila at a very young age, pag talagang tinutukan nila, may sariling coach, may allowance, May housing. may housing. Inaos na sila. In China, ganun ang ginagawa nila, no? Partner. Nagpupondo sila. Sumusugal sila Sumusugal sila. sa atleta. Yun ang ginagawa ng ibang bansa. Yung support ng ating mga private company, no, yung mga nag-i-sponsor, they're willing. Nakita mo naman kung magkano binubuhos nilang pera pag nakikita po nila nakakakuha ng nakakaginto, no, yung ating mga atleta na kahit sa lang talagang buhos ang bigay nila, buhos ang suporta sa ating mga athletes. So baka baliktarin natin, no? Ngayong nandito na sa syudad natin ang MVP group, baka naman makatulong sila sa sports program. I think it's about time na magkaroon din talaga ng sports program ang Baguio na hindi nakaasa doon sa programa ng Department of Education or doon sa mga colleges and universities na may sports program. Kasi ang malungkot dito, partner and Malen, na pagdating ng competition, itong mga atleta humihingi pa ng, itong mga atleta ng mga such like universities and colleges, may pondo yung mga yan pero hindi sapat. Lalo na itong ating top 3. Yes, kaya minsan napipilitan mag-solicit itong mga atleta natin na sana hindi naman, na sana hindi na kailangan. Dahil nga bukod sa kanilang training, iniisip pa nila kung kanino sila magsosolicit. Tama. At saka syempre, hindi lang naman yung paglalaro ang kanilang iniisip. Nag-aaral din yung mga yan. May mga school projects. Kung paano, di ba? Ang hirap ng balancing. Tapos iisipin mo, kanino kaya tayo hihingi ng tulong? O over and above dun sa pressure na mag-excel sa iyong eskwelahan para sa sports at sa academics mo, iisip ka pa kung kanino kukuha ng sponsorships. Diba? Mahirap talaga ang lagay ng ating A lot mga of atleta. na kailangang i-work out. No, At maganda nga itong inumpisahan nyo sa MSD dahil kayo ay nakatutok sa development sa grassroots mismo. Bukod sa mga ino-organize nyo na sports activities, nagkakaroon din ng oportunidad na bumisita kayo sa ating mga atleta at mga estudyante para magbigay inspirasyon. I'm sure naka-line up sa inyo ang sports clinics, ang sports writing, broadcasting, announcing, the whole spectrum of sports. Yeah. Totoo yan, in fact, doon nga natin nakita yung liga ng Congressional Cup, we were able to parang nakita natin yung mga athletes, no, na ang dami palang mga potential sa Benguet, no, lalo na sa larong basketball and sa volleyball. Sabi mo nga training, mga gusto mag-anchor, we were able to discover one talent, no, yung nakuha nating sports commentator, sports annotator na babae. I forgot her name. Bata pa lang ito, ang galing na magsalita. And he was very So asahan natin yan sa ating pangatlo. Sa pangatlo mas masaya eh. Dapat. Oo, kasi
yung clamor narinig, napakinggan nata agad no nila congressman ni Chief ni Sir Kevin magkakaroon na ng ng volleyball men. Naku. Nakita mo kung paano siya Isa sa mga pinaplano yan. Oo. Pag-uusapan siguro natin yan kapag ilo-launch na natin ang ating third offering for the Congressman Eric Goyap Congressional Cup. And in addition dun sa na-discover ni Migs na annotator na na volleyball player, we are also able to train at least 2 estudyante itong mga to, partner na photo enthusiast din na every now and then they take pictures. Kaya Ito minsan ang ating SJT or our student journalists in training. na kung saan na-feel nila yung how to become a sports photojournalist na. Parang how to become an entrepreneur. Itong dalawang ito ay from the University of the Philippines, Baguio, and Benguet State State University. University. Under sa North Luzon Monitor ang ating SJT program. At of course, nakapag hands-on sila dahil dito sa ating Congressional Cup. Yeah. At kapag natuloy ang pangatlo, I'm sure the management of NLM or North Luzon Monitor would continue the SJT program para nga sa mga bago dahil of course sa ating industriya, pakonti ng pakonti talaga ang gustong pumasok sa industriya ng media at we welcome these new faces, especially itong mga bata nga. Tama. Of Next course, generation na natin ito. Tama. we want to teach the next generation how it's how kung ano yung feeling. Legacy na nga. Kumbaga ano yan eh. Kasi pag once na you have a feel of it and then nagustuhan mo, hahanap-hanapin mo yan eh. Ayan Pero na. kung hindi mo talaga na nagustuhan din, it's about the person din eh. Kung talagang interesado and gusto niya yung ginagawa niya, magtutuloy-tuloy. That's right. So Okay, we sumagot encourage. po si Attorney Martin. July 1 to 11 po ang registration. 15 years old pwede nang mag-register. So Ayan. hindi kailangan yung 18 years old, 15 pwede na. 15. To be able to vote in the SK and the barangay. Tama. So Kasi 15 sa SK. yan, pero sa SK Sa lang SK siya muna. pwedeng mag-vote, no? Mhm. Pero doon sa regular kaya he has to, kailangan he or she Tama. kailangan SK maging lang. 18. Oo. SK lang po yun. Baka Kasi, magalit si Attorney Martin dito. Diyos ko, mag-guest na po kayo ulit. Klaro natin lahat ito. July 1 to 11 ang registration. okay. Alam mo yung sinabi kasi ni Attorney JP, in fact, sana makatulong, dahil alam natin itong nakaraang eleksyon, sabi nga nila, ang dami raw, yung kung susukatin at aalamin yung mga bumoto Mhm. ay karamihan yung participation daw nila the millennials yung Ang sa ating youth vote. yung sa amin millennials Yung and generation mo. Gen ano ba yan? Gen X, Gen Z. Gen Z ata Millennial and Gen Z. yun yung nakita nilang ang ganda raw ng turnout itong Gen Z millennials Yeah, parang that's true. gano'n. Tama. Naku, napakasaya talaga. Napakarami nating napag-usapan. Ang dami-dami palang ginagawa ng ating MSD. Marami. Akala ko wala kayong ginagawa. Diyos ko. Akala nyo makikita nyo lang kami sa Oo, Luisas? pero hindi. Kwentuhan kami sa... Napakarami pala talagang ginagawa. Let's give our hopes kasi nga we are in the cusp of a new administration para sa ating syudad, sa ating probinsya at sana mapansin nga itong ating ina-advocate na sports development. So, let's talk to our incoming officials and para sa ating private sector na rin. Ang messages ninyo para sa sports development in the city and in the province or in the region. Simple lang naman, no? So siguro yun lang, nananawagan kami sana hindi lang yung natin pagdating sa sports. We know our officials nung mga nagsalita sila, nagsimula silang manligaw and one of the na ginamit nila is sports. And hopefully sana talagang gawin nila
No? Makikita naman natin kung ano talaga yung mga pagkukulang, and it's really up to them. But kami lang naman dito sa MSD, kami mga naniniwala po sa sports. Andito lang po kami. If you need our services, if you need andito lang kami. Tutulong po kami sa inyo. Nagbibigay serbisyo ang Nagbibigay MSD, serbisyo. lalong-lalo na Serbisyong si totoo. Miss Velarde. Iba ang Diba? serbisyo Oo. Velarde. Ngayon po, Commissioner Roderick Osis. I think it's about time that yung ating mga public officials should also walk the talk when it comes to sports. Hindi lang yung lip service na sinasabi That's mo kanina, na pag ako nanalo, tutulungan natin ang sektor ng sports. On what extent? Di ba? It's high time that all the municipalities in Benguet should come up with a workable and achievable sports code, and then they pass it to the province, so that the province can take a look at it and have a comprehensive provincial sports code which they can work on. And for Baguio, ayusin na natin yung sports council. Ang tagal ng Tenga Oo. laging drawing boards. Ang daming legalities na iniisip, ang daming kesyo sino ba ang pwedeng maging member diyan, 'di ba? Ang hirap nung mga parameters na gustong gawin Why not make it simpler? 'Di ba? Suggestion, is that coach a resident of Baguio? How can we prove his residency? Tingnan mo kung butante yan. Then that's a proof of residency. And that's the time pwede siya maging member ng council. Maraming maraming mga kailangang ayusin sa ating sa sports ng Baguio. Not only Baguio, I think for Benguet and for the rest of the Cordillera. Marami tayong mga potential athletes, kaya lang napag-iiwanan tayo. Siguro it's a matter of fact of finding them and how to really kung paano natin sila ino-nurture and hopefully becoming a world champion. Ano po ang ating aasahan sa MSD? Well, Ganun pa rin. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Talagang tututukan ng MSD. Hindi tatantanan ng MSD ang ating syudad, ang ating probinsya at ang ating rehiyon pagdating sa sports development. That's right. And pero bago pa ako magpaalam, Malen, thank you very much. Maraming salamat sa pag-invite mo. Ay, Saka pala, ikaw pa ba ang makakalimutan natin sa breaking point? Dahil sa iyo may breaking point na. Congratulations. Ina-acknowledge namin Yan. ito. Total sports ang pinag-uusapan natin. Congratulations po sa lahat ng ating mga delegates ng Karaa. Ay, oo nga. Mabuhay po kayo. I think we placed number 9, number 10. For Baguio? 9. No, No. for the Cordillera. For the Cordillera. And congratulations, of course, sa our athletes from Benguet and Baguio City. Sa lahat na kabuuan. Kabuuan, tama. And in addition to that, partner, Baguio City was awarded the 5th among the divisions na nag-represent ng CAR. So ang Baguio City ay pang-5 doon sa lahat ng divisions. Parang nag-award na rin kasi ang Palarong Pambansa ng best performing school divisions. Of course, Manila is the top performing school divisions. Pang-5 po ang Baguio. Nationwide, doon po sa Palarong Pambansa. Nationwide, that's not so bad. Yeah, out of the hundreds na school divisions. Which goes to show na yung atletang tiga Baguio is something special. Siguro kulang lang talaga tayo doon sa, kumbaga, while we may be one step ahead of our fellow Cordillerans, medyo hindi pa tayo nakakahabol sa national level. Naku. Pero ang Baguio may ibubuga pa. May kumbaga Marami pa. kulang At sa dami ng ating atleta sa buong rehiyon, bigyan naman natin sana ng fighting chance Tama. in terms of facilities, funding, and grassroots development. That's right. So, hihiramin ko lang po ang comment ulit ng ating Attorney Martin.
true youth development and effective sports programs starts with a vote. Dahil nga po crucial ang ating barangay at SK election para sa sports development program ng ating mga kabataan. Baka ito na ang panahon para mailagay sa highlight kung baga ang ating mga atleta, ang mga budding athletes natin all over the region. Sana ang bagong set ng SK na maihahalal, God willing, sa December ay mag-focus talaga sa sports development. And we have seen the effect of sports and its unifying factor ngayon nga pong eleksyon na ito. And of course, sports development is always a concern not only of our academe sa ating DepEd nga, but of course ang mga atleta, dahil ang dami-dami nating scholars na nakasalalay kumbaga ang kanilang future sa kanilang sports and athletic scholarships. At itong mga atletang to ang bumubuo ng ating mga winning teams na nagbibigay ng parangal sa ating mga syudad, munisipalidad at sa rehiyon as a whole. And we hope in the Breaking Point as well as Fridge TV and North Luzon Monitor that the cusp of the proclamation of our winners during the past elections will have a comprehensive sports agenda. Bigyan naman natin ng pansin at ng fighting chance ang ating mga atleta para talaga namang mabigay ang kanilang 100%. Dahil sa sports, walang talo. Maraming salamat po, Malen Katahan, para sa Breaking Point. Thank you.